State Weather Bureau Pag-asa says Odette has intensified with maximum sustained winds of 195 kilometers per hour near the center and gusts reaching up to 240 kilometers per hour. Ang ubay, pagkitabo sa bagyong Odette, grabe yun ang resulta sa bagyo. Kalunos-lunos yun, grabe yun. Ang mga coastal barangays, hurot ilang mga balay, hurot yun. Wapay bagyo dito na mi sa barangay hurot kay pa. Iman masugot ang among barangay kapitan nga adto ni kay unya kuno maon sa mi. Pagkabuntag himuli mis amo. Pag uli pa namo sa amo, ang among baywa na gyud bisag usa. Uhas ta among panangatan sirwa. Among bay kuan jud kanang nawas out. Lisod jud kayo ang among barangay. Ang mga tao way gipuy-an. So wala kong bagyo, nag-evacuate namin sa eskwelahan. Daghan namin kay dito. Motong pagad sa bahay, wala na napiling. Ang covered court na kuha ang siyang scene. Ang daycare center na tuklap. Himo na lang kong kuan. Katong barong-barong nga akong among kapuy-an nga di wa namin nga tos kuan. Vocation center kay daghanan po dito kaayo. Crowded man kayo nya. Kuan. Yapon may tsura, may diri na lang mi sa tunggihimo-himo na kong barong-barong. Para na lang mi masilungan, nanguha mi og kanang mga nangalupad nga mga sin, mga ritaso nga kahoy para among gibuhat og kupong-kupong para nami dili mi mauwanan, dili mi mainitan. Ug ang tanan ni saper yun sa maong bagyo. After sa bagyo, natanaw man ako sa hintang sa mga tao dire. Nakita man lagi nako nga guba, labi na gyud ning mga dinhi sa side sa Purok 7, dinhi nga naa sa coastal area. Gusto na akong mutabang mo to nga nauna-unaan gyud nako ang alter plan note. Wa man gyud ko ilain nga kuan kundi nga ning try gyud ko ni Ma'am Che og kanang naay contact pro sa kanang naay Facebook. Right after Odette, kumontak sa akin yung mga taga Ubay, no? Specifically the 3 barangays, yung from Kuya, Kagting, and Gintabuan. So from there, nalaman ko yung kondisyon nila. Mo to ning reply si Ma'am, sige weng, unsa gipanginahanglan ninyo? Tas, Ma'am, mao ni among gikinahanglan kung mahimo lang bugas, tubig, kay among tubig dili man pwede mainom diretso sa tabay kay naamoy mga hugaw. Nung umpisa, gumawa ako ng paraan. Inuna ko drinking water kasi alam ko basic yun eh. Kahit for how many days wala silang pagkain, mahirapan sila pag walang tubig. Hanggang sa weng i-try ko ni Sarah sa alter plan kung matulungan kayo. Tapos nung nag-reply na, balik na naman, pahirap naman yung pagpunta doon sa kanang naay laing lugar para makasagip mig signal. Labi na sa amo ang sa gasolina. Wa mi pundo nga kwarta, ang gasolina, grabe gi tagu-taguan ba ang mga gasolina, tas ning kalit siya og taas ag kuan. Lisod gyud kay pagkontak na mo ato nga time para lang gyud ko makapangayo og tabang. Kinuwento ko sa executive director namin kay Architect Sara Redoblado na ganito yung kondisyon ng ating mga partners sa Ubay. So yung partnership na yun ay nagmula sa mga dating trainings, kaya familiar sila at alam nila yung contact number ko. So from there, yung executive director namin, si Sara Redoblado, ay kumontak sa DIB, no? Ito yung Danish organization, NGO rin na partner namin, para humingi ng tulong, which the same organization, sila din yung funder namin dun sa training namin and sessions noon na
disaster risk sensitive shelter plan. Doon nagmula yon, kaya yung concern, yung connection is very strong. Ang pangalan ng proyektong ito ay Post-Odette Humanitarian Actions in Vulnerable Coastal Barangays in Ubay Municipality. That's in Bohol Province. Ito yung response, humanitarian response ng partnership ng DIB at Alterplan sa Ubay. As with all humanitarian actions, ang gusto natin dalhin ay yung kasagutan sa survival needs ng mga tao, immediate survival needs. Pero gusto din natin na higitan yon with more permanent solutions. Kaya nagdala tayo ng ilang innovations doon sa mga components na inaddress natin dito. At ano yung components na yon? Una, gusto nating improve yung quality at quantity ng drinking water. Pangalawa, yung power at communication. Talagang totally walang matagal bago bumalik ang electrical service sa sa Ubay. Pangatlong component, of course, yung sa pabahay. May dalawang klase ng assistance, yung isa para sa partially damaged, yung isa para sa totally damaged. Nalipay ko nga usa ang Alterplan nga nisulod sa atong lungsod sa Ubay. Yun, pag meeting, sabi nila, kasi wala kaming communication, so sabi nila, mayroon kayong communication hub, tapos present nila yung project, yung sa solar power, kasi nga walang kuryente, so paano mag-charge? Pag human sa Odette, ang unang request na mo is kanang solar nga generator. So, we brought in yung charging stations na solar powered. Muna nga naningkamot ang Alterplan yung naghatag una og solar para sa mga tao charging sa cellphone, kaya may mga contact, iba? At tupod mi mag-charge kay para na makakuan mi communication sa mga kabanay. Dako putog natabang namo. Dako kay ilang kalipay. Hingabot na maong solar niya plus napagyoy backup nga generator. Bukan na solar is 1,000 watts na siya. Makadunga na siya almost 30 ka cellphone. Ang sisteman mato gipurok-purok na mo. Ani buntag diri unaha, sunod purok, ikapalis dito para dili magkaguliyang. So marunong na yung mga kasamahan natin sa 3 barangay na ito na gumamit ng solar-powered charging stations at kung paano i-maintain itong mga to para in case of emergency, meron na silang gagamitin. Ngayon, ginagamit na nila yung ibang barangays as alternative power para sa kanilang computers and all. Dako kaayo na mong kalipay nga adunay nahitabo, dunay naabot nga solar panel nga nahitabo diri sa among barangay. Especially sa atong mga estudyante atong panahon na lisod jud kaayo kay naabay online class atong mga panahon na, so dako gid kaayo gamit. Of course, also for emergency, we brought in simple lang, cellphone, at saka merong isang satellite phone para sa lugar na talagang mahirap kahit yung signal ng mobile phones. Ang sagot nila doon sa kailangan namin na tubig, hindi lang yung panandalian, kundi pangmatagalan. Ang naging response natin doon, sa halip na magdala tayo ng maraming PET bottles dito ng tubig na good for ilang araw lang para sa immediate survival ng mga tao, minabuti natin na tumulong sa pag-improve ng mga balon dito sa mga barangay ng Kagting, Kuya at Gintabuan.
maraming balon sa Ubay kasi yun lang talaga ang ano nila. Off-grid sila eh. Ibig sabihin wala silang connection sa water systems. So balon. Fortunately, doon sa una naming intervention sa kanila sa training, nagpagawa ang alter plan ng water resource evaluation doon sa lugar. So more or less may basic data kami about the open dug wells. So from there, inaral namin kung alin yung dug wells o saan yung existing dug wells na makakapag-improve at mag-enhance nung kanilang mga existing na balon. In-improve yung mga balon plus nag-install tayo, tumulong tayo sa pagdagdag ng kaalaman ng mga tao para sa paggamit ng tubig ulan. Mula doon sa bubong, ginamit pa rin yung bubong as the footprint ng catchment, no? Kasi malinis na siya eh, no? Hindi na natin masyadong lalagyan ng mga high-tech na. So from the roof, merong tinatawag na first flush. Siya yung pipe na unang pupuntahan nung maruming tubig, lalo na sa unang pagkakataon na uulan matapos ang isang mahabang tag-init. At pagkatapos nun, pupunta siya sa drum. Ngayon sa drum, nandoon yung filter media. Halo-halo yan, buhangin, graba, uling. No? At may nets. Tapos may contraptions na napakasimple lang para doon sa pipes. Para just to ensure na pagpasok niya sa balon, malinis. Pagdating sa balon, may layers pa rin ng filters. So, pagdating sa ilalim, talagang malinis na siya. Karamihan kasi nung balon na ating pinili, inaral din namin yung groundwater flow. Mao ni ang project nga gihatag sa Alter Plan o DIB para makagamit ang mga katawhan sa amuang barangay. So, yun yung contribution ng proyekto na to para sa mas permanenteng solusyon dun sa problema ng tubig. Pasalamat kayo ang teacher din mga maestra ang Alter Plan, DIB, hatag o proyekto sa water project sa eskwelahan. Kaya din mga almost 40 to 45 household ang magamit aning puset. Nahibaw ko nga, safe din sa imnon. Kabahin sa ato ang rainwater collector nga gihimo nga tangke dire, dako pod o gamit sa barangay kay kining barangay wa mi source gyud sa tubig. Nagpaabot mi og uwan ra gyud. Naghatag sila mga aquatab. Kato nga aquatab manggod kay kinahanglan siya isud sa 20 liters nga sudlanan. Ning request na sad ko nga ma'am pwede bag-amot silang tagaan og jerrycan. Gi-approve man pud nila ang amo ang jerrycan. So naa mi mga jerrycan nga mo'y butangan atong aquatab. Kung makadawat og ming mamruway nagkatong water jug ug aquatab nga pang safety kung tubig. Yung mga wells na itinayo ay meron niyang, halimbawa, nakatayo siya sa property ng barangay. So, naglalabas ng ordinansa yung mga barangay. Doon naman sa wells na nandoon sa private property, may kasulatan din tayo sa kanila na ito ay magbibigay sila ng daan o pahintulot doon sa PO na mangangalaga. So, sa bawat barangay, may counterpart na PO yung mga balon na nakatayo sa pribadong lupa. Ang ikapasalig sa barangay official nga atimanon gud siya, no? Nga himuan jud po ni siya og ordinance sa barangay nga ma-maintain jud siya. Atagan jud siya og allocation o gikan sa ato ang panudlanan aron nga dunay maintenance. Nalipay sad mig dako kay wa mi nagdahom nga naaday bay ihatag nila. Sa dako nga gihatag sa nilang tabang namo, dili ko ka-imagine. Ang sa housing intervention kasama sa very complicated nature, no, yung selection. Okay, so natural sa pagkatapos ng isang disaster na katulad ng Odette, iba-ibang impact niya sa mga kabahayan, no. So may mga bahay na partially damaged at merong totally damaged.
Yung sa partially damaged, housing materials based doon sa request mismo ng mga tao. So kung ano yung kailangan nila, up to a maximum of 5,000 pesos worth ng materials or reimbursement kung naipangutang na nila yung mga materyales. Kung ano mismo yung request nila, yun yung binibigay sa kanila. Itong among partially damaged, mga nalangkat lang ilahang mga atop, 70 ka household po sila nakakuha diri sa Kagteng. Kay totally of 200 household man ang gibudget nila sa alter plan nga gikan sa DIB nga fundings. Doon sa pagpili ng benepisyaryo, talagang yung local leaders ang pumili ng mga pinaka-vulnerable na families. At anong ibig sabihin nun? Yung mga nanggaling sa pinaka-high risk na locations, tapos yung mga priority yung elderly-headed households at saka women-headed households. And of course, yung mga pinaka-maliit ang income. Mostly good katong naa sa coastal area mo toy amo ang nahatagan. Pobre nga, pinaka-pobre good may among giuna. Daghang salamat good nga nakakuan may bay gutro. Sa mga beneficiary sa totally damaged, siyempre nalipay sila nga usa sila sa napili namo sa criteria nga gi-conduct namo. Halos di ko makatuong nga tagaan ni sa maong bay kay sukad-sukad ang among bay saon na sir guba baya. Wa naman ni sir manginahanglan nga pagkabay pamigtaho nga ngamo lang nga makakaon mi sa insakto. Makatug mi nga dili mi matuan. Nagpasalamat na ko nga naananing balaya nga karon na pud siyang gi butangan og kanang kusina para mas manindot siya para pwede na namo siya puy-an. Mao ni na kanina mao ni among lutuan diri na kani mo among kuan anig mga plato hugasan. Mao din na ni palit may kanang na jam para mas munindot jud siya ayo. Mao ni among napalit nga kuan pultahan. Mao ni among division sa sud sa balay namo amo nang gitaurag kuan kwarto pero isa ra ni siya ka kwarto. Dako kaayo nahatag nga tabang ang DIB alter plan kining pabahay kay nabuo na jud wala dili na mi mauwanan tarong na mi og kahigdaan mo nang nagpasalamat jud kaayo mi. Di ko katuo halos nga sa kadako sa lugar, kadako sa balay nga napay kumpleto pa sa mga kinahanglanon jud sa usa ka balay, pareha na septic tank. Ug kumpleto jud siya sa mga facility sa sud. Pagkakaroon na ana mi balay na napud ni CR, kumpleto na salamat sa taga-alter plant o sa taga DIB. Naa na mi kaugalingong bay nga matawag nya wa na po dito sa daplin Diyos dagat safety na jud bidin haak. And yung component ng labor ay minabuti namin na yung mismong mga apektado ng Odette ang makinabang, so naging cash for work siya. Pero napakababa nga nung labor component kasi malaki yung ambag ng volunteerismo dito sa proyekto na to. Aram namang lipaya nga bahin sa bay kay naa na mi tarong bay, naa nay bungbong, naa nay CR, kompleto na sir. Pasalamat yun mig maayo sir sa DIB sir. Naa na mi kaugali mo. Nindot yun nga ining pagiha nga doon ay community participation. Magyod nga tanaw ang resulta ning gibuhat karon nga project sa kining DIB. O nindot kay resulta nya gamay ra gasto. Napay sense of ownership. Mga naluwag-luwag ng among pamuyo, kanang sakto ng among panimay, ng among ipuy-an, di na mi mauwanan, di na mi mainitan. Daghang salamat. Naniniwala tayo, lahat tayo sa humanitarian world, naniniwala tayo na ang duty bearers talaga ay ang Estado, meaning yung agencies ng government, at saka yung mga local government units.
So, nakikipag-dialogue din tayo kay Mayor para yung mga hindi natin kinaya doon sa panahon ng crisis, hindi natin kaya i-address, ay nasa kanila na yung kasagutan. So, kinommunicate natin kila Mayor na kung saan based doon sa ating mga pag-aaral ay may opportunities pa para sa improvement ng water systems, may pangangailangan para tugunan yung sanitation at saka lalo na yung pangangalaga ng mangrove doon sa ilang lugar kung saan yung ating pabahay na tinanggal sa high risk para sa bagyo ay napunta naman sa lugar kung saan yung mga bahay ang nagpo-pose ng risk sa ating environment. In this case, yung mga mangroves. Kasi yun yung public land kung saan sila pwedeng umatras. So committed yun ta sir nga mutabang sa the remaining obligasyon ato ang commitment nato nga mutabang sa katong nahabilin nga atong obligasyon, no, para sa atong programa dinhi sa programa sa Alter Plan o DIB itong nahabilin. Ang pinagdadasal natin lagi sa ganitong mga sitwasyon dahil ito yung mga sitwasyon na na walang tinatawag sa community organizing. Ito yung walang social preparation. Kasi mabilisan, gusto nating sagutin agad yung survival needs ng mga tao. So, namimigay tayo. Basically, namimigay tayo. At ang sole criterion para sa pamimigay ay pangangailangan. Kaya umaapila din tayo doon sa mga kasamahan natin na nakatanggap ng tulong na ipahalagahan din yung mga natanggap nila na kung ano mang kagamitan, sana ma-maintain at magamit sa pangmatagalan at magamit sa ikabubuti ng buong pamayanan. Sana yung nangyari sa ating intervention ay ikip nila, ariin nilang kanila bilang bahagi ng pagkatuto na kaya nilang bumangon. Basta sila isang komunidad na nagtutulungan. No, iwasan na yung, alam nyo na, pag usually may mga intriga na ganyan, no, pagkawala ng tiwala, pero pag ganun nang nangyayari, mahihirapan sila. No? Tiwala sa bawat isa, sabay-sabay silang bumangon. Ang pinagdadasal natin ay pag dumating ang panahon na ibang pamayanan naman, yung mga kailangan ng tulong, maging bahagi na sila doon sa mga tumutulong. Hindi na lang sila laging sila yung tinutulungan, kundi sila naman din yung makatulong sa iba bilang mga empowered na communities. Kami, pasalamat po may nga na may experience bahin ni Ana kay pwede po na siya among himuon nga kami na lang tungod kay naa naman may nakita nga ing ana di ay ang angayan ing ana di ay pero sawa makahibaw way kwenta siya way kwenta pero namo nga makahibaw kami nga usami ka coordinator sa Alter Plan pwede na namo i-share ug ipahibaw nila didto nga nindot ni nga himuon nato aron nga maka paubos ta sa ato ang gastos ug maghimo matag pabahay. Kining DIB dako kayo og epekto namo diri sa among lungsod sa Ubay. Dako kay katabang, no? Mura ni siya og tubig sa dakong huwaw ba. At the time nga naigo ta sa bagyong Odette, nagkinahanglan yun ta og mga tabang, no? Kaya di yun kaya sa ato ang lungsod ang rehabilitate sa mga damage sa bagyong Odette. Sulbad yun siya sa problema nato. Kay Mayor, no, ang message ko lang, nagpapasalamat ako kasi nung nakausap namin siya, very receptive siya. No? Welcome niya yung bagong ideas, excited siya na may ganito pala, hindi namin to alam. No? Sana po lahat ng mga
ating nasa local government or national government, ganun po sila tumingin na hindi kailangan maging mahalang interventions. No? May tinatawag po tayong nature-based intervention. Sana buksan pa natin yung ating mga isip sa mga ganong interventions. At sana yung tuwang yon ni Mayor ay mapagpatuloy niya yung ganitong approach para yung mga budget po na tingin natin ay hindi magkakasya ay ma-expand at tingnan po nila yung ating mga communities bilang kasama doon sa capital, no? Ito ay human capital. So, ang pagtingin naman po sa ating mga nature-based solution ay yung natural capital. So, yung community capitals po, wag po nating kalimutan. At yung sustainability nito, no, na ma-involve yung mga beneficiaries or yung mga stakeholders natin sa ibaba. Napakahalaga po niyan. Magiging successful yung exit ng ng Alter Plan at DIB dito sa lugar na to ay kung ang Ubay barangays kung saan tayo nanggaling at ang LGU mismo ay maging model na para sa ibang lugar. Yung ating mga inintroduce dito na innovations, mga practices, sana ay maging modelo na para sa mga ibang partners ng Alter Plan. Yun ang aming dream para dito sa lugar na to, na maging resource na ang communities ng Ubay para sa ibang partners ng Alter Plan in the future. For the Danish people, thank you for your untiring support to Alter Plan and believing in us that you'll be able to use your funds sustainably. And we hope that you'll continue to do that with all the other communities that we meet along the way. And I hope you will continue to trust us with your funds and help.